Hi guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Okay, nasa labas pa ako ng Amerika sa nag-comment for a car tour. Definitely, hopefully magawa ko yan. Babalik ako ng US by tomorrow. So hopefully sa off ko, may 3 days off ako before my flight sa Pinas. So, hopefully magawa ko yan. Okay, yung car tour. Thank you so much for requesting. Joke lang yun. Yeah, hopefully magawa ko yun kasi hindi pa nga ako nakakapag-tour. Medyo busy rin kasi yung sked for the last 2 or 3 months. So, hopefully magawa ko yan. Anyway, ito para to sa overtime. Mag-overtime pa ba ako or hindi? Kasi ang dami-dami kong nakikita ng mga posts sa Lipora, ang daming kong nakikita sa mga posts na mga vlog na wag na lang mag-OT kasi nasasayang naman yung yung panahon at yung effort para mag-OT kasi sobrang laki mag-tax ni Uncle Sam. And halos kinukuha niya 30 to 40%. Hindi naman siguro 50%, pero siguro mga 40 to 45% of your gross just for kasi pag nag-overtime ka, tataas yung federal tax mo, yung state tax mo, yung county tax mo, lahat tataas. Medicare taxes, mga social security taxes na yan, tataas yan. As in, lahat halos tataas. Pag tumaas yung gross mo, of course. So, pag nag-OT ka, tataas yung gross mo. So, mag-OT pa ba ako? Tapos, sabi nila, marami kang nakukuhang pera monthly. Pero at the end of the year, sometimes, meron ka pang tax deficiency na siguro mga 2,000 or 1,000. In my case, nag-OT naman ako. Ito punto por punto. In my case, hindi umabot ng $100,000 yung aking gross annual income. So, pero may nakuha pa akong refund. Nakakuha pa ako ng refund na in which natanggap ko na lahat. So, may nakuha pa akong refund. Maski nag-OT ako ng bonggang-bongga. So, yon, just to clarify. Siguro depende rin kung sobra-sobra na siguro yung pag-OT mo, talagang magkakaroon ka ng tax deficiency. Eto lang maganda. That is true. Yung overtime, ang laking kastas talaga. Kasi for example, babayaran ka ng time and a half. So, kunyari, for $50 yung OT mo. Okay. Kunyari, $42 or $43 yung base rate mo. Tapos, babayaran ka ng time and a half, magiging 60 plus. So, meron pang night differential and everything. So, kunyari, mga $80 per hour times 12 yun. So, mga 900 or mga 1,000 yung gross mo sa 1 OT mo. Pero ang makukuha mo lang usually mga 500 lang or mga 480 ganyan. So, halos half na kukuha mo. Ito ang tanong sa bawat OT mo. So, kunyari, isang paycheck, 2 linggo nag-OT ka ng dalawa. For example, kinaya mo yung dalawa. So, taga-4 ka per week. So, 2. So, nakakuha ka ng 500, siguro mga close to 1,000 additional. So, yan kasi yung nangyayari sa akin ko minsan. So, nakakuha ko ng 1,000 additional. So, tagpa 500 or tagpa 450. So, ang worth nun sa pera natin, siguro mga nasa 27,000 or 30,000. Ito ang tanong malaki, yes, malaki talaga yung kinakaltas as in 40%. Tanong, isa lang yung tanong ko. Kapag nasa Pinas ka ba or sa Saudi, may magbabayad ba sa'yo ng $500 for 12 hours work? May magbabayad ba? Kung minsan nga OT thank you pa sa Pinas. Sa Saudi, siguro mga nasa $600, $700, 600, 700 reals yung OT rate mo. Tapos, late pang ibibigay. Magkano yun sa dollars? Kunyari, 700 reals. Magkano lang yun sa dollars? Siguro nasa mga $200, ganyan.
So, siguro mga nasa $200, ganyan, di ba? So, imaginein mo, binabayaran ka ng halos more than double na 12-hour shift mo. Hindi ko naman sinasabing i-encourage ko kayo na mag-OT ng mag-OT. Masama rin yung sobra. Kasi na-try ko ng mag-OT ng 4 sa isang paycheck. In which, anong nangyari doon? So, tagdadalawa sa isang linggo. So, naging ilang hours ako? 60 hours. So, yung 60 hours na yon kinaya ko kasi alam niyo kung bakit. Kasi sa Saudi, 48 hours yung regular, may mandatory OT ng isa. So, trinay ko kung kaya pa ba ng katawan ko kasi nga nagagawa ko yun sa Saudi eh. Kasi sa Saudi, 48 hours regulars, tapos isa mandatory per week. So, 60 hours. So, parang ganun din. Kaya lang, ang nakakaano dito, hindi na kaya mga Inday. Tumatanda na ako. Nasa 31 or 32 years old na ako mga Inday. So, malapit na ako mag-30, 2024 na ngayon. Malapit na ako mag-32 years old. Sana all 32. Charit! Ayun. Hindi na kaya mga Inday. As in, hindi na talaga kaya. So, siguro mga maximum na 2, pwede na. Pero, sa puntong ayaw ko nang mag-OT, okay lang naman kahit ayaw nyo mag-OT. Pero sa tanong na worth it pa bang mag-OT? Mag-OT, yes, very worth it na mag-OT. Kasi walang magbabayad sa'yo ng $500 for a 12 hours work. Okay? So sabi na, magnegosyo na lang ako, magganito na lang ako. The only way for you to find your future business venture, your future investment, future naman kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay, future travel, the only way to fund that is if you work extra. Okay? Kasi lahat naman tayo, aminin natin, marami tayong mga obligasyon. Meron tayong mga obligasyon sa pamilya, obligasyon sa mga ganyan, ganito, ganyan. Siyempre, yung kinikita natin, kung minsan halos sapat lang. And having an extra income or extra additional pay, kunyari, nag-OT ka ng isa, maski $500 lang yan, okay? Kunyari, isa lang, kada paycheck. Tapos, 2 per month. So, naka $1,000 ka na extra, for example. Okay? $1,000 times 12, mga Inday. Meron kang, magkano ba yun? Mga 12,000, besh, 12,000, sino magbibigay sa'yo ng $12,000 per year na ipon? Extra income mo na yun, mga Inday. Okay? Aside pa yun sa savings na nakakuha mo sa regular na work mo or regular pay hours mo na nakakasave ka pa doon. Sino magbibigay sa'yo ng $12,000 per year? Magtrabaho tayo habang malakas pa tayo, huwag tamad-tamarin, huwag din abusuhin yung katawan, magpahinga. Pero kung meron tayong extrang lakas or extrang ibuhos natin sa pag-overtime, at least sa overtime, kung meron tayong konting extrang effort na maibibigay for overtime, hindi ko sinasabing sagarin ninyo kagaya ng ginawa ko nung February. No. But at least, mag-exert kayo ng effort para naman madagdagan yung income ninyo. 'Di ba? I-take na natin yung opportunity na nandito tayo sa Amerika. Ang Amerika ay, well, sabihin na natin always naman sinasabi ng mga negang puti na parang underpaid ang nurses. Pero of all the country, Amerika ang nagbabayad sa nurses ng mahal. 'Di ba? Mahal compared to any other sector. Yung mga kunyari sa Saudi Arabia nga, ay nako, nakakaloka, mas mataas pa yung sweldo ng driver na citizen kaysa sa Yuday. O 'di ba? At least dito, ang hourly rate mo ay above, hindi naman sa above the minimum, pero above sa mga ibang tao. Kasi nga, registered nurse ka or nurse ka. 'Di ba? So, sulit bang mag-overtime? Sulit na sulit, mga Inday. Okay? Babush, mga Inday. You have a nice day. Bye-bye.